Blessed morning po. Atin pong ipagpapatuloy ang part 2 ng ating pag-aaral patungkol po sa ancestors ng ating Panginoong Hesus o talaan ng lahi ng ating Panginoong Hesus. At sa ating pong part 1, naputol po tayo dun sa naging anak ni Seth, si Enos. At sinasabi po nung si Enos ay maging anak ni ni Seth, noon po unang tumawag ang mga tao sa Panginoong Yahweh sa kanilang pagsamba sa Diyos. Noon po nangyari yon at siya din po ang sumulat patungkol sa actually si Enos po ay may mga books na sinulat na hindi lamang po ito nakasama sa banal na kasulatan. And then, ang sunod po ay naging anak ni Enos si Kenan, and then si Mahalaleel, si Jared, Enoch, Matusalem. At ito naman po si Matusalem, siya ang pinaka longest na taong nabuhay sa kasaysayan kasi nagkaedad bago po siya namatay ay 969 years old po siya. Siya yung pinaka matandang taong nabuhay sa daigdig. And then naging anak po ni Matusalem si Lamech, and then pagkatapos po naging um, anak ni Lamech si Noah. Kung saan siya po yung, nung panahong yun kaya po, sabi ng Panginoon sa kanyang salita ay talagang na bagbag ang kalooban ng Panginoon na nilikha pa niya ang tao dahil nga ang tao nung panahon ni Noah o ni Noe ay sobrang sama na noon. At wala na ang Diyos na makita kahit na wala siyang makitang matuwid na taong, kumikilala sa kanya at sumusunod sa kanya. At noon din po, nag-exist noon yung mga higante. So, atin po yung tatalakayin sa mga susunod kong mga devotion, pero concentrate muna tayo dito lahi ng pinagmulan ng ating Panginoong Hesus. At mapapansin din natin, kahit na ang isang lingkod ng Diyos ay marami siyang anak, ang ikina-counted pa rin ng hindi lahat ng anak ay nai-count sa bilang ng mga nagiging mga anak o mga lingkod ng Diyos, kundi yun lamang pong may genuine na pananampalataya sa Panginoong Yahweh o sa ating Panginoong Hesus. So kaya nga po, mapapansin niyo, halimbawa yung katulad ng si Adan, naging anak niya si Abel at saka si Cain. Pero hindi ikinount sa lahi ni Cain ang pinagmulan ng Panginoong Hesus. Instead, ikinount po ito kay Seth. And so on and so on. Maging pagdating po sa panahon ni Noe, nagkaroon siya ng 3 anak, pero ang ikinount na pinagmulan ng lipi ng Panginoong Hesus ay si Shem. Hindi po na-counted dito yung 2 niyang kapatid. So ngayon po, pagkatapos po ni Shem ay naging anak niya si Arphaxad, and then si Arphaxad si Kainan, then si Sala, Eber, Peleg, Reo, Sirug, at si Nahor. At si Nahor po ang lolo ni Abraham. Si Nahor naging anak niya si Terah, at si Terah naging anak niya si Abraham. Kung saan noon po, nung panahon po ni Abraham ay wala na po talagang kumikilala kay Yahweh. At sa pamamagitan ng tinawag ng Panginoon si Abraham at siya naman ay nanampalataya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. At through Abraham ay dumami ang kanyang lahi na pinagmulan ng bayang Israel. Sila po yung tinatawag na God's nation o God's chosen people noong pong araw. Okay po? And then pagkatapos po nito, ay naging anak niya si Isaac. Actually, 2 ang kanya naging anak, pero si Isaac po ang ikinounted sa kanya. Tapos po ay si Jacob, and then po si Judah, and then Pares, Ezrom, Arni, Admin, Aminadab, Naason, and then si Salmon po, at si Salmon na naging husband, naging wife po niya si Rahab. Kung inyong nabanggit ko na ito sa una kong mga video na si Rahab ay isang prostitute na nagtago doon sa mga spy na pumunta sa Jericho. And then through
Through Salmon ay naging anak niya si Boaz. At si Boaz naman po ang naging husband ni Ruth, which is ito pong si Ruth ay siya po ay manugang ni Noemi, at ito po si Ruth ay isang Moabita. Nung una naging asawa po niya yung anak ni Noemi, and then pa si Elimelech, namatay po ito. Namatay din yung asawa ni Noemi na walang iba kundi si Malon. Kaya pareho silang byuda si Noemi, byuda si Ruth, hanggang sa maisipan po ni Noemi na bumalik na muli sa bayang kanyang sinilangan, which is walang iba kundi sa bayan ng sa Bethlehem o Judah. Kaya po nung mangyari po 'yon, ayaw po siyang, hindi, dalawa po kasi ang naging manugang niya, si Orpha at saka si Ruth. Kapwa po sila na lahat sila na byuda. Kaya ang ginawa po niya, bumalik siya doon. Pero ito po pinauwi na niya si Orpha sa kanyang pamilya, actually pati si Ruth. Pero si Ruth tumanggi siya. Sinabi niya, hindi kita iiwan. Kung sino yung Diyos mo, magiging Diyos ko din. Hindi po ito literal, hindi siya literal na Hudyo. Pero sabi niya, kung si Yahweh ang Diyos mo, siya din ang magiging Diyos ko. And your people is my people. Sabi niya gano'n. At kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. Kaya ito po si Noemi, ito po si Ruth, talagang napaka well-known po ito sa Bible. Bagamat siya po ay hindi kabilang sa bayang Israel, naging kabilang po siya doon dahil po sa kanyang pananampalataya kay Yahweh at pagiging faithful niya at loyal niya sa kanyang bianan na si Noemi. And then sa madaling salita po, pagkatapos po nito, naging anak ni Salmon si Boaz na asawa ni Ruth, and then naging anak niya si Obed, at si Obed naging anak niya si Jesse, at si Jesse naman ang naging anak niya ay si Haring David o si David. Kaya po pagka makikita ninyo yung salin lahi and so on po hanggang po makarating sa Panginoong Hesus. At sinasabi doon sa huli, naging anak naman ni ni pamula kay David, naging anak niya si Nathan, hanggang sa makatuloy po ito sa kay Eli na ama naman ni Joseph, hanggang sa naging ama naman ng Panginoong Hesus ay si Joseph, and then si Mary na nanggaling sa lahi ni Judah. Yun po iyon. Kaya po doon pa lang sa mga talaan ng mga lahi ay makikita mo na talagang ang Panginoong Hesus ay tunay na naging tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, at talaga pong siya'y ipinadala para tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Kung wala po ang Panginoong Hesus sa ating buhay, wala po tayo. Hindi po natin kayang maligtas sapagkat siya po ang napako sa krus, siya ang namatay doon, pagkatapos ay siya inilibing, and after 3 days siya nabuhay na maguli. Umakyat sa langit at naluklok sa kanang trono ng Diyos Ama. Kung wala po ang Panginoon sa ating buhay, hindi po tayo makakabalik sa Diyos. Sapagkat ang tanging alay lamang na makakapagpawi ng ating kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. At kung siya po yung ginawang provision ng Diyos Ama sa langit para tayo muli pong makakonek sa Diyos. Dati po naman ay magkasama ang Diyos at ang tao dun sa paraiso. Nahiwalay po yun dahil sa kasalanan. Pero ngayon, inuutos ng Diyos sa lahat ng saling lahi at mga lahi na ang lahat ng tao ay magsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan at magpabautismo at tanggapin ang kanyang pinadala, ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang tayo patawarin, at sa magkagayon ay ipagkakaloob niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Makakabalik tayo sa Diyos Ama dahil sa Panginoong Hesus. At kung ito ating gagawin, makikita natin talagang ang salvation ay individual. Kasi dito pa lamang po sa mga salin lahi, makikita natin na kahit sila nagkaroon ng mga anak, hindi po ikinounted
yung mga salin-lahi sa kanilang mga pangalan kundi dun sa mga nanampalataya lamang sa Diyos. Kaya po mahalaga po yung ating pananampalataya. At bago po ako magtapos sa aking shares sa inyo ngayong gabing ito, tayo po ay magsasara sa panalangin. Dakilang Yahweh na makapangyarihan sa lahat na Ama namin. Salamat po sa pagkakaloob niyo ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At, malinaw po ang inyong provision sa amin kung kami sasampalataya sa Panginoong Hesus, mananalig kami siya'y muling binuhay, ay tunay na kami ay magkakaroon ng kaligtasan na kung kami mananalig ng buong puso at ay kami ay ituturing mong matuwid, Panginoon. At kung ihahayag ng aming mga labi na siya'y aming Diyos, kami magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, loobin mo lahat ng mga viewers na nakinig ng, iyong mga salita na akin po ibinahagi ay sila'y ma-inspired at na magkaroon sila ng hangaring patuloy na makinig at, magbasa ng iyong banal na kasulatan upang maintindihan nila at maunawaan ang iyong kalooban at, nais mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kaming sama-sama sa umagang ito and we entrusted to you, Lord. Ang araw na ito ay para sa'yo. Ito po ay iyo pong itinakda sa iyong mga taong kumikilala at sumusunod sa iyo po, ikisambahin namin, purihin sa umagang ito. At pasalamat at ialay namin ang aming buhay sapagkat ikaw ang nagkaloob nito sa amin at marapat lamang na ikay aming pasalamatan. Aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Purihin ka, Ama, sa iyong dakilang ginawa para sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen.